Attorney, ang ating pong unang katanungan ay yung pong inyong masasabi dito nga po sa binabanggit na marami na ngayon itong nangyari kay Pangulong Duterte kung saan nga siya ay naandun na sa dahig sa ICC Mhm. ay hindi labanan ng mga Duterte o mga Marcos. Ito po ay usapin na po ng soberenya ng Pilipinas. Isinuko daw po ng pamahalaang Pilipinas ang soberenya ng bansa sa mga dayuhan. Ano po inyong masasabi doon? Okay. Para siguro maintindihan ng ating mga kababayan yung issue, ang tanong muna, ano ba ang soberenya? 'Di ba? Ang ibig sabihin ng soberenya, kung ating titingnan ang definition nito under international law, ito ay ang kapangyarihan ng isang bansa doon sa kanyang nasasakop na teritoryo at ang kanyang karinlan or independence. Bawat bansa ay sovereign or may soberenya. Ngayon ang tanong, isinuko ba natin ang ating soberenya dahil isinuko natin si dating Presidente Duterte? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kailangan natin munang maunawaan para maintindihan natin ang mga issues. Hindi lamang pwedeng tingnan ito sa larangan ng domestic law natin, tingnan din natin ang international law at ang Pilipinas sa pangkalahatan. Anong ibig kong sabihin? Ganito ang gusto ko ipaliwanag sa mga tao. Ang Pilipinas ay bansa at marami ring bansa sa mundo. Tayo ay nababahagi sa tinatawag na international community, diba, of states. Ngayon, bawat bansa ay may karapatang pumasok sa mga kasunduan with other states. At ito ang ginawa ng bansa. Ang pagpasok sa tinatawag na ICC statute ay isang kasunduan. At 'di ba, kahit naman sino, kahit na tayo, 'di ba, pag halimbawa makipagkasunduan tayo sa ating kaibigan or sa kakilala, merong mga obligasyon na kasama yung kasunduan na 'yon. So sa ICC, kailangan din natin bilang isang bansa, kailangan nating bigyang sundin yung mga pinasok nating kasunduan with other states. Ngayon, so nasusundan pa ba? Go ahead, ma'am. Malinaw pa ba Go so ahead, far? ma'am. We are listening, ma'am. Go Okay. ahead. Go ahead. Okay. Ngayon, ang susunod na tanong, bakit natin isinuko? Kasi yun yung tanong ng mga tao eh. Bakit natin isinuko si dating presidente sa ICC? Eh di ba wala ng jurisdiction ng ICC? Yun ang kadalasang tanong ng mga tao. Pero siguro dapat maunawaan natin na yung jurisdiction or yung karapatan ng ICC tingnan yung mga insidente sa Pilipinas ay merong specific or partikular na panahon. Nung tayo ay bahagi pa ng ICC, ito ay mula 2011, November 1, 2011, hanggang March 16, 2019, may karapatan pa, ayon dun sa kasunduan na yun, may karapatan pang tingnan ang ICC doon sa tumingin doon sa mga insidenteng nangyari sa panahon iyon. At ito ang kadahilan ng merong mga kaso silang tinitingnan laban kay dating Pangulong Duterte. So hindi natin isinuko ang ating soberenya. Ngayon, pangalawang punto, ang susunod na punto dito, merong batas kasi sa Pilipinas. Tinatawag nating Republic Act 9851. Ayon sa Section 17 ng batas na yun, pagka meron ng kaso na dinidinig sa isang international na korte, in this case yung ICC, ang Pilipinas, sinabi natin sa batas na yun, pwede na nating isuko or isurrender yung akusado doon sa korteng yon. At ito po ang ginawa ng Pilipinas. So wala pong pagsuko ng soberenya ng Pilipinas na nangyari.